Hindi tinanggap ang aking credit card at walang awang pinalayas ako ng ospital. Umalis ang aking asawa na sinasabing maghahanap siya ng pera, ngunit hindi na siya bumalik. Pasensya na, pero ang kamang ito ay para sa ibang pasyente, bulyaw ng nurse. Nung akamang tatanggapin ko na ang aking kamatayan, isang misteryosong lalaki ang lumitaw at inasikaso ang lahat. Inilipat niya ako sa isang VIP penthouse suite at ipinakita sa akin ang CCTV footage ng aking asawa sa parking lot. Ang matapang na amoy ng chemical at ang sagad sa butong lamig ng aircon ay humihiwa sa aking balat. Nakahiga akong walang lakas sa isang gurney sa emergency room. Ang mga kumot ay manipis at luma na. Ang bawat paghinga ay parang isang malaking bato na dumudurog sa aking dibdib. Sa tabi ko, ang heart rate monitor ay mabagal na tumutunog. Sumasalamin sa aking kumukupas na pag-asa. Ginang Elena Santos. Paumanhin, pero kailangan ko na ng sagot na yon. Sabi ng clerk sa administrasyon, ang kanyang boses ay walang bahid ng empatiya. Ang babaeng nasa malinis na puting uniporme ay nakatayo sa paanan ng aking kama, hawak ang isang clipboard. Ang kanyang tingin ay wala sa akin, kundi sa bill na hawak niya. Na-decline ang inyong insurance card dahil lumampas na ito sa limitasyon at ang paunang deposito ay hindi pa rin nababayaran. Mahina akong lumingon sa aking asawa, si Daniel, na nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang mukha ay maskara ng pag-aalala, ngunit nakapagtataka. Ang kanyang kasuotan ay napakalinis at ayos. Ang kanyang polo ay plansadong-plansado. Ang kanyang buhok ay nakagel ng maayos. Mukha siyang pupunta sa isang party. Hindi nag-aalaga sa kanyang naghihingalong asawa. Mahal, tawag ko. Ang aking boses ay basag at tuyo. Bumuntong hininga ng malalim si Daniel. Ito ang kanyang karaniwang kilos kapag nararamdaman niyang pabigat ako. Elena, kumapit ka lang ng kaunti pa. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Alam mo naman kung gaano kahigpit ang buhay ngayon. Ginawa na niya ang parehong pangako 2 oras na ang nakakaraan. Bigla siyang pinutol ng clerk. Kung hindi mababayaran ito sa susunod na 30 minuto, kailangan naming ilipat kayo sa labas. Kailangan namin ng kamang ito para sa isa pang pasyente ng ER na ang mga papeles ay naproseso na. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Hindi ako tao rito, kundi isang hadlang lamang sa negosyo ng ospital. Ang mainit na luha ay gumulong sa aking mga pisingi, ang tanging bahagi ng aking katawan na nakakaramdam ng init. Hinawakan ni Daniel ang telepono sa kanyang kamay. Nakita kong umilaw ang screen sandali. Isang notification ng mensahe. Ito ay isang maikling text. Ngunit bago ko makita kung kanino galing, mabilis na pinatay ni Daniel ang screen. Susubukan kong tingnan kung makakakuha ako ng pautang, sabi ni Daniel. Yumuko siya bigla at binigyan ako ng mabilis na halik sa noo. Ito ay malamig at nagmamadali. May kilala akong nagpapautang sa kanto lang. Mataas ang interes pero wala na tayong ibang pagpipilian. Elena, para sa'yo, wala akong pakialam kung maghirap ako, basta mabuhay ka lang. Ang kanyang mga salita ay matatamis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin. Ang kanyang tingin ay lumipat sa kanyang relo. Pagkatapos ay sa exit. Mahal, huwag kang magtagal. Natatakot ako, bulong ko. Huwag kang magalala. Hintayin mo ako dito. Nang hindi luminingon, naglakad si Daniel ng mabilis palabas ng emergency room. Ang kanyang lakad ay tila napakagaan at masigla para sa isang taong uutang ng pera. Lumipas ang 30 minuto. Pagkatapos ay 1 oras. Ang sakit sa akin tiyan ay tumindi. Para bang may isang hindi nakikita na kamay na pinipiga ang aking laman loob? Ngunit ang pisikal na paghihirap na yon ay walang binatbat kumpara sa hapes ng pagkatanto na hindi nababalik si Daniel. Ang mga tawag ng ospital sa kanyang cellphone ay dumidiretso sa voicemail. Bumalik ang parehong administrative clerk.
Sa pagkakataong ito ay may kasama siyang dalawang malalaking gwardya. Tapos na ang oras, ma'am, malamig niyang sabi. Hindi namin makontakt ang asawa mo. Ang kamang ito ay kailangan para sa biktima ng aksidente sa sasakyan nakakarating lang. Pero may sakit ako. Parang awa niyo na. Hindi kami charity institution. Maghintay po kayo sa labas o sa lobby hanggang sa dumating ang isang miyembro ng pamilya at kumpletuhin ang bayad. Ang aking gurney ay walang awang itinulak palabas. Hindi sa isang silid, kundi sa isang mahangin at maalikabok na pasilyo malapit sa exit. Ang mga dumadaan ay nakatitig sa akin na may halong awa at pandidiri. Pakiramdam ko ay basura ako na katatapon lang dahil wala ng silbi. Sa tiyak na sandaling yon, napamtanto ko na hindi umalis si Daniel para maghanap ng pera. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako dito para mamatay ng dahan-dahan. Para alisin sa kanyang sarili ang pasanin ng aking napakalaking gastusin sa pagpapagamot. Isang malamig na itim na kawalan ng pag-asa ang nagsimulang lumamon sa aking kamalayan. Lumabo ang aking paningin. Dumilim ang paligid. Siguro ito na ang katapusan. Isinuko ko na ang aking sarili. Diyos ko, kung kailangan ko nang umalis, kunin niyo na ako ngayon. Pagod na ako. Bigla, ang ingay at gulo sa labi ng ospital ay tumigil na parang may mahika. Sa pamamagitan ng main entrance ay naglakad ang 5 makikisig na lalaki na nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana. Ang kanilang presensya ay sobrang lakas na kahit ang gwardya ng ospital ay tumabi para padaanin sila. Sa gitna nila ay naglakad ang isang lalaking nasa mid-50. Ang kanyang buhok ay may puti na sa may sentido, ngunit may matikas na pangangatawan. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang matatalim na mata ay sinusuri ang silid na parang naghahanap ng isang bagay na mahalaga. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw. Mamahaling sapatos na balat laban sa murang linoleum ng ospital. Click, clack, click. Ang ritmo ay desidido at marangal. Ang puso ko ay tumibok ng mahina. Ito ba ang mga sundo ni kamatayan? Ang lalaki ay huminto mismo sa harap ng aking sira-sirang gurney. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang matalim na tingin ay biglang lumambot at ang kanyang mga mata ay namula. Nang walang pakialam sa maduming sahig, ang lalaking nasa mamahaling Amerikana ay lumuhod sa tabi ng aking kama. Kinuha niya ang aking payat na kamay na tadtad ng marka ng karayom. At pagkatapos, na parang ako ay isang reyna, magalang niyang hinagkan ang likod ng aking kamay. Ang kanyang mga balikat ay nanginig habang pinipigilan ang paghik. Sino po kayo? Tanong ko sa tinig na halos hindi na marinig. Inangat ng lalaki ang kanyang muka. Umaagos ang luha sa kanyang may edad, ngunit ahit at malinis na pisingi. Tumingin siya sa akin nang may matinding pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin niyo ako, binibini, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw na narinig sa tahimik na pasilyo. Ang lingkod na ito ay si Harrison. Ikinalulungkot ko na huli ko na kayong natagpuan. Katatapos ko lang asikasuhin ang mga papeles para bilhin ang buong ospital na ito upang matiyak na matatanggap ninyo ang pinakamahusay na paggamot. Ibinuka ko ang aking bibig, tuliro at nanghihina. Lumingon si Ginoong Harrison sa direktor ng ospital na nagmamadaling lumapit, namumutla at ninenerbiyos. Hindi tumayo si Harrison. Nagbito siya ng isang nakakikilabot na utos na nagpang-inghinig sa buong staff ng ospital. Ihanda ang penthouse VIP floor. Magpalipad ng mga pinakamahusay na espesyalista mula sa ibang bansa na yun din. Kapag may nalaglag na kahit isang hibla ng buhok ng binibini dahil sa inyong kapabayaan, pagdating ng umaga, ang ospital na ito ay magiging abo. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa akin. Ang kanyang tingin ay may hawak na isang malaking sikreto. Binibining Elena Santos,
Ang inyong asawa, hindi ka lang niya basta iniwan. Ninakaw niya ang isang bagay na dapat ay sa iyo mula pa noong araw na ipinanganak ka. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ng estrangerong ito? At ano ang itinago ni Daniel sa akin sa lahat ng oras na ito? Ang nakakasilaw na puting liwanag na inakala kong pintuan ng kabilang buhay ay dahan-dahang lumabo. Nagbabago bilang ang mainit at payapang kinang ng isang crystal chandelier. Ang nakakasulasok na amoy ng mga chemical at dugo mula sa pasilyo sa ibaba ay nawala. Sa halip, lumutang ang banyayad na aroma ng mga liryo at lavender. Hindi na naramdaman ng aking katawan ang tigas ng manipis na kutson ng ER. Ngayon, ang aking likod ay nakahinga sa isang kama na napakalambot na tila niyayakap ang bawat isa sa aking marurupok na buto. Kumurap ako. Ang kisame ng silid na ito ay mataas. Pinalamutian ng mga detalyadong hulma ng plaster. Sa isang sulok, ang isang kulay cream na leather sofa ay mukhang napakaginhawa. Isang mundo na malayo sa matitigas na upuuang plastik kung saan pinaghintay ako ni Daniel ng ilang oras tuwing kukuha siya ng kanyang mga reseta. Mas maayos na po ba ang pakiramdam nyo, Binibini? Tanong ng isang malalim na boses, malambot ngunit puno ng matinding paggalang. Dahan-dahan kong pinihit ang aking ulo. Ang nasa mid-50 na lalaki, si Harrison, ay naroon pa rin. Nakatayo siya ng matikas sa tabi ng isang malaking bintana na nag-aalok ng malawak na tanawin ng mga ilaw ng lungsod ng Makati. Ang kanyang itim na suit ay napakalinis pa rin, ngunit ang kanyang muka ay tila mas relax kaysa noong umiiyak siya sa pasilyo. Nasaan ako? Tanong ko. Mahina pa rin ang boses ko, ngunit salamat sa oxygen tube sa ilong ko, mas madali na ang paghinga. Sa pinakamataas na palapag ng gusaling ito, Binibini, ang executive floor na nakalaan para sa pamilyang nagtatag ng Estrella Corporation, ang lugar na karapat-dapat sa iyo. Lumapit si Harrison. Habang sumasagot, nagbuhos siya ng maligamgam na tubig sa isang kristal na baso at maingat na inialok ito sa akin, tinutulungan akong uminom gamit ang straw. Habang pinapakalma ng maligamgam na tubig ang aking lalamunan, bumalik ang kaunting linaw sa aking isipan. Ngunit ang mga salita ni Harrison ay lalo lang nagpalito sa akin. Ang Estrella Corporation, ang aking karapatan. Ginong Harrison, sa tingin ko ay nagkakamali kayo ng tao. Mahina akong pagtanggi pagkatapos uminom. Ako si Elena Santos, isang ulila lamang na lumaki sa ampunan sa gilid ng lungsod. Ang asawa ko, si Daniel, laging sinasabi na dahil wala akong pinagmulan, lapitin ako ng malas. Nag-flashback ang aking alaala sa 2 buwan nang nakakaraan ng ibigay ng doktor ang unang diagnosis. Nasa maliit at mamasa-masa kaming paupahang apartment. Inihagis ni Daniel ang mga resulta ng pagsusuri sa mabuhay na hapagkainan. Tingnan mo ito, Elena. Sakit ng mayaman sa katawan ng mahirap. Ito ay dapat galing sa genes ng mga hindi mo kilalang magulang. Sigaw ni Daniel noon. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay namula. Hindi sa lungkot, kundi sa galit. Ikaw ay tagadala ng masamang mikrobyo. Hindi sapat na ulila ka at pabigat. Na yon ay babangkarotihin mo pa ako. Dapat ay nakinig ako sa nanay ko nung sinabi niyang huwag kitang pakasalan. Ang mga salitang yon ay tumatak sa aking isipan na parang bakal na ipinandarang. Naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na ako ay pabigat. Na ang kawalan ko ng mga magulang ay ginawa akong mamamayan na walang halaga na nararapat magdusa. Bumuntong hininga ng malalim si Harrison na parang nabasa niya ang aking madidilim na iniisip. Kumuha siya ng isang makapal na leather folder mula sa kanyang panloob na bulsa at dahan-dahang inilagay sa aking kandungan. Ang asawa niyo ay isang napakasama at tusong sinungaling, Binibini. Sa tuwing binabanggit niya si Daniel, ang tono ni Harrison ay nagiging malamig at matalim. Hindi ka inabandona. 25 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng malawakang pagdukot ng mga sanggol mula sa maternity ward ng ospital na ito mismo.
Isang ospital na pag-aari ng iyong lolo. Nawala ka. Ang iyong ina ay pumanong makalipas ang 1 taon dahil sa matinding lungkot. At ang iyong lolo ay ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa paghahanap sa iyo, ang kanyang nag-iisang apo. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang folder. Sa loob ay isang kupas na larawan ng isang sanggol na may hugis buwan na balat sa kaliwang balikat, ang parehong balat na mayroon ako. At pagkatapos ay isang ulat ng DNA test na may petsang 3 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ko. 3 taon na ang nakakaraan? Pero na yun lang tayo nagkakilala. Hindi ako ang kumuha ng test na yan, Binibini. Mabilis na singit ni Harrison. Ang kanyang panga ay maigting. Tingnan niyo ang pangalan ng aplikante ng test sa linyang nasa ibaba. Ang nanginginig kong hintuturo ay tumunton sa dokumento. Doon nakasulat ang isang pangalan na kilalang kilala ko. Ang pangalan na lagi kong iginagalang bilang padre de pamilya. Aplikante, Daniel Cruz. Nang gabing iyon, gumuho ang mundo ko sa pangalawang pagkakataon. Si Daniel, alam niya. Nagsimimulang mamuo muli ang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila luha ng kalungkutan. Sila ay luha ng matinding sakit at labis na pagkalito. Alam na niya kung sino ang iyong pamilya sa loob ng 3 taon. Hindi sinasadyang nakita niya ang ilang lumang record sa munisipyo mula sa panahon mo sa ampunan. Lihim siyang kumuha ng sample ng iyong buhok at itinugma ito sa database ng mga nawawalang tao na ipinakalat namin. Paliwanag ni Harrison. Ikinuyom ni Harrison ang kanyang mga kamao. Pinipigilan ang kanyang galit. Hindi niya sinabi sa amin at hindi niya sinabi sa iyo. Sa halip, itinago niya ito bilang kanyang alas. Hinintay niyang pumanaw ang iyong lolo, ang chairman ng Estrella Corporation noong nakaraang buwan. Ayon sa huling habilin ng chairman, kung ang apo ay hindi natagpuan, ang lahat ng ari-arian ay mapi-freeze. Ngunit kung ang apo ay natagpuang patay, ang kanyang asawa o legal na tagapagmana ay maaring mag-claim ng multi-milyong pisong humanitarian compensation. Naubusan ng hangin ang aking baga. Isang alon ng matinding pagkahilo ang bumaliktad sa aking sikmura. Sa lahat ng oras na ito, hindi lang tamad si Daniel. Hinihintay niya akong mamatay. Hinayaan niyang lumala ang sakit ko. Tumanggi siyang dalhin ako sa isang espesyalista. Binigyan niya lang ako ng mga generic na gamot at sinadya akong pahirapan sa isip para sumuko ako. Ang lahat ng kanyang malulupit na salita, ang lahat ng kanyang paratang ng pagdadala ng malas, ito ay isang script upang iparamdam sa akin na wala akong halaga at mamatay ng mas mabilis. Hindi siya pumunta para maghanap ng mautangan, Binibini, patuloy ni Harrison. Hinihila ako mula sa aking mga iniisip. Kinuha niya ang remote ng TV at binuksan ito. Ang malaking screen sa dingding ay nabuhay. Ipinapakita ang isang recording mula sa security camera ng parking garage ng ospital. Sa screen, si Daniel ay naglalakad ng kalmado patungo sa isang pulang sedan na nakaparada sa madilim na sulok. Bumukas ang pinto ng kotse at isang batang babae na nakasuot ng masikip na damit ang sumalubong sa kanya. Sumakay si Daniel at naghalikan sila. Pagkatapos ay mabilis na umalis ang kotse sa parking garage. Iniiwan akong mamatay sa ER. Ang babaeng yan ay... Tanong ko. Ang boses ko ay hungkag. Ang kanyang sekretarya sa opisina na sinabi ni Daniel na tinanggal na niya 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang totoo ay nagtatrabaho pa rin siya doon at kamakailan ay na-promote pa, sagot ni Harrison. Ang sakit sa aking katawan ay naglaho sa isang iglap. Pinalitan ng apoy ng galit na naglalagablab sa aking dibdib. Ang aking tapat na pagmamahal sa loob ng 5 taong pagsasama ay naging lason na dahan-dahang pumapatay sa akin. Inabandona niya ako noong kailangan ko siya.
para sa ibang babae, at para sa mana na iiwan ko sa aking kamatayan. Tumingin ako kay Harrison. Ang kaawa-awang ilaw sa aking mga mata ay nagbago. Sa lugar nito ay tumubo ang isang bagong determinasyon, matigas pa sa bakal. Ginoong Harrison, tawag ko. Po, Binibini, ang lahat ba ng pasilidad ng ospital na ito at ang kayamanan ng aking lolo ay akin na ngayon? Kayong nag-iisang may-ari ng Estrella Medical Group at lahat ng real estate assets nito. Sa isang pirma lang, mabibili nyo ang danggan ng asawa nyo ng 1,000 beses. Ikinuyom ko ang mga kumot na seda hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Kung gayon, huwag mo na akong tawaging Binibini, malamig kong sabi. Tulungan mo akong gumaling. Gusto kong makita ang mukha ni Daniel Cruz kapag nalaman niyang ang bangkay na iniwan niya ay bumangon mula sa hukay. Nagbigay si Harrison ng isang pahiwatig ng ngiti na puno ng kahulugan. Yumuko siya ng may paggalang. Masusunod, Chairman Elena. Pero una, may iba pa kayong dapat makita sa inyong personal account na kakabukas lang namin. Si Daniel ay naging pabaya para mag-iwan ng digital na bakas. Ano pang itinago ng demonyong may mukhang anghel na yon? Lumipas ang 2 linggo na parang alabo, ngunit magandang panaginip. Hindi na ako nagigising sa tubig. Ulan na tumutulo sa aking muka mula sa butas na bubong o sa mga sigaw ng mga naniningil ng utang na kumakalampag sa metal na pinto ng aming inuupahang apartment. Sa halip, bawat umaga ay ginigising ako ng mga sinag ng araw na tumatagos sa makapal na kurtinang seda at ang aroma ng pinakamasarap na sabaw na inihain sa isang pilak na tray. Ang medical team na ipinatawag ni Harrison ay nagtrabaho ng may kahangahangang bilis. Ang operasyon upang alisin ang mga lason sa aking katawan ay naging matagumpay. Ang pamamaga sa aking bato at atay ay hindi dahil sa isang genetic na sakit, kundi sa isang banyagang sangkap na naipon sa aking sistema. Naramdaman ko ang isang bagong enerhiya na dumadaloy sa aking katawan, na dati ay tila masyadong marupok, na parang tumatanggi itong mabuhay. Salamat sa mga vitamin infusions at masinsinang pangangalaga sa balat na ibinigay ng isang pangkat na mga dedikadong nurse. Ang pamumula ay bumalik sa aking mga pisingi, na dati ay maputla tulad ng sa bangkay. Mayong umaga, sa unang pagkakataon, piniyagan ako ni Harrison na bumangon sa kama nang walang wheelchair. Dito po tayo, Chairman Elena. Pinalitan ko ang salamin sa banyo ng mas malaki para makita niyo ang inyong tunay na sarili. Sabi ni Harrison habang binubuksan ang pinto sa isang maluwang na banyo na doble ang laki sa aming lumang apartment. Pumasok ako. Ang aking mga hubad na paa ay nasa mainit na marmol na sahig. Sa harap ng floor-to-ceiling na salamin, natigilan ako. Ang aking hininga ay naipit sa aking lalamunan. Ang babaeng nakatitig pabalik sa akin ay isang estrangero. Ang aking buhok na dati ay tuyo at marupok at karaniwang nakatalinang magulo, na yon ay isang talon ng makintab na itim na alon na umaabot sa aking likod. Salamat sa stylist na dinala nila sa aking silid. Ang aking balat na dati ay tuyo at nagbabalat, na yon ay hydrated at nagniningning. Ang aking cheekbones na dati ay litaw dahil sa malnutrisyon, na yon ay mukhang elegante at desidido na bumabalangkas sa matalim at bilog na mga mata. Puno ng mga tanong sa halit na takot. Hinawakan ko ang aking pising-i. Ito ako. Iyan ang tunay na mukha ng tagapagmana ng Estrella Corporation, sabi ni Harrison, nakatayo sa may pintuan, nakangiti ng may pagmamalaki. Itinago ito ng kahirapan at pagdurusa ng sandali, ngunit hindi nagsisinungaling ang dugo. Lumingan ako kay Harrison. Ang pagkamangha ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng mapait na realidad na muling humahawak sa akin. Ang dahilan kung bakit ako narito, ang pagtataksil, ay ginawang tila walang laman ang lahat ng kagandahan at kayamanang ito. Sinabi mong nag-iwan ng digital trail si Daniel, sabi ko. Hindi pinapansin ang papuri ni Harrison at dumiretso sa punto.
Naglakad ako papunta sa sofa at umupo ng tuwid ang likod. Isang bagong postura na natutunan ko ng kusa. Tumango si Harrison, naglabas ng isang manipis na tablet at inilagay ito sa mesa sa harap ko. Umilaw ang screen na nagpapakita ng serye ng mga bank statement at record ng online purchase. Sinundan namin ang aktibidad ng cellphone ng inyong asawa. Mas tamang sabihing inyong dating asawa matapos kanyang iwan sa ER ng gabing yon. Paliwanag ni Harrison. Ang kanyang matatandang daliri ay nag-swipe sa screen. Tingnan niyo ito. Nanlaki ang mga mata ko sa mga numero at lokasyon. Sa eksaktong oras na naghihingalo ako at sinabi niyang mangungutang siya sa loan shark, gumastos si Daniel ng 80,000 piso sa isang luxury jewelry boutique sa downtown. Nabasag ang boses ko. Sinabi niya sa akin na wala kaming pera pambayad ng kuryente. Sinabi niya na kailangan naming mag-ayuno tuwing Lunes at Huwebes para makatipid. At lumalabas na mayroon siyang mahigit 800,000 piso sa isang sekretong account. At tingnan niyo ang history ng online rideshare booking na ito, patuloy ni Harrison nang walang awa. Ang kasaysayan ng biyahe ay nagpakita ng isang pare-parehong pattern. Sa tuwing sasabihin ni Daniel na aalis siya para sa night shift o trabaho sa katapusan ng linggo, siya ay talagang papunta sa isang luxury apartment sa Bonifacio Global City. Hindi sa opisina, sa pabrika, o sa construction site na sinabi niya sa akin ng may kaawa-awang muka. Alta Vista Condominium, Unit 1208. Mahina kong basa. Nakarenta sa pangalan ng isang babaeng nagngangalang Ivy, ang sekretarya na nakita mo sa CCTV. Dagdag ni Harrison. Sa nanginginig ng mga kamay, kinuha ko ang bagong telepono na inilagay ni Harrison sa mesa. Ang luma kong telepono na may basag na screen ay itinapon na. Gamit ang naninigas na mga daliri, tinawagan ko ang numero ni Daniel na kabisado ko. Ang numero na ang ringtone ay dati kong sabik na hinihintay. Beep! Ang malamig na mechanical na tono ang sumagot. Ang numerong inyong tinawagan ay wala na sa serbisyo. Sinubukan ko ulit na may parehong resulta. Nang palit na siya ng numero, itinapon na niya ako. Iisipin niyang patay na ako, walang pamilya, na cremate ng social services. Wala nang silbi, Chairman, sabi ni Harrison. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit matatag. Nagpalit na siya ng numero para sa kanya. Ang mahirap at may sakit na si Elena Santos ay bahagi na ng nakaraan. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Sa pagkakataong ito ay hindi ako umiyak. Naramdaman ko lang ang isang malamig na sensasyon na kumakalat mula sa aking paa hanggang sa aking ulo. Isang payapa, ngunit nakamamatay na lamig. Ginoong Harrison, tawag ko. Po, Chairman, magkano ang kabuang halaga ng liquid assets na maaari kong ma-access ngayon? Nag-type si Harrison ng kung ano sa tablet at ipinakita ito sa akin. Ang bilang ng mga zero ay napakahaba na kinailangan kong bilangin ito ng 2 beses. Isang halaga na kayang bilhin ang dangal ni Daniel at higit pa. Kahit ang buhay ng kanyang mga inapo hanggang sa ika-7 henerasyon. Ang inyong access ay walang limitasyon. Ang inyong Black VIP card ay na-activate kaninang umaga. Tumayo ako at naglakad pabalik sa salamin. Tiningnan ko ulit ang sarili ko. Sa pagkakataong ito, hindi biktima ang nakita ko. Nakita ko ang isang mandaragit na kagigising-sing lang mula sa mahabang pagkakatulog. Ihanda ang sasakyan. Ang boses ko ay matatag at hindi matututulan. At sabihin sa IT team na itrack ang kasalukuyang lokasyon ng bagong cellphone ni Daniel. Tiwala ako na minomonitor niyo na ito. Ngumiti ng malapad si Harrison sa pagkakataong ito. Ito ay isang nakakatakot na ngiti. Natunto na namin siya, Chairman. Nasa isang nightclub siya ngayon. Mukhang ipinagdiriwang niya ang kanyang kalayaang pinansyal. Perpekto, sabi ko, habang kinukuha ang malambot na fur coat na nakasabit sa upuan. Pumunta tayo doon,
pero hindi bilang Elena Santos, ang asawa ni Daniel Cruz. Ang Elena ngayon ay namatay na sa pasilyo ng ospital. At paano niyo ipapakilala ang inyong sarili? Lumingon ako at nagbigay ng isang malamig at bahagyang ngiti. Bilang kanyang bangungot. Sa screen ng tablet na nakabukas pa rin, isang pulang tuldok ang kumurap-kurap na nagpapahiwatig ng lokasyon ni Daniel. Isang tahimik na tuldok, walang kamalay-malay na isang bagyo ang papunta diretso sa kanya. Ang itim na sedan na sinasakyan ko ay tahimik na dumausdos sa mga kalsadang madulas dahil sa ulan sa lungsod. Sa loob ng kotse na amoy high-end na leather, nakaupo ako ng tahimik, pinagmamasdan ng kalye sa pamamagitan ng tinted na bintana. Dati ay tinitingnan ko ang mga luxury cars na tulad nito mula sa mainit at maalikabok na bintana ng pampublikong sasakyan. Binibilang ang mga barya sa aking pitaka upang bumili ng hapunan. Ngayon ay nakaupo ako bilang may-ari ng kotseng ito. Ngunit ang aking puso ay mas hungkag kaysa noong ako ay mahirap. Nakarating na tayo sa ating destinasyon, Chairman. Ang boses ni Harrison ang bumasag sa katahimikan. Binuksan ng personal driver ang pinto para sa akin. Huminto kami sa harap ng isang mataas na gusali na may kapansin-pansing neon sign na mababasa ang Zenith. Ito ang pinaka-eksklusibong club sa lungsod. Isang lugar kung saan ang mga matataas na opisyal at negosyante ay gumagastos sa isang gabi ng halagang kinakailangan ko upang mabuhay ng isang buong taon. Bumaba ako. Ang hangin sa gabi ay humaplos sa aking muka, na ngayon ay natatakpan ng eleganteng makeup. Ang itim na silk dress na bumabalot sa aking katawan ay bahagyang umugoy. Ang high heels ay pumuwersa sa akin na panatilihin ang isang tuwid na postura. Ibang-iba ako sa dating Elena, na laging naglalakad ng nakayuko, natatakot. Ang malalaking bouncer, na karaniwang nakakatakot, ay yumuko ng may paggalang pagkakita kay Harrison sa likuran ko. Nang walang anumang pagsusuri, ginabayan nila kami sa isang espesyal na pasilyo na patungo sa isang pribadong balkonahe sa ikalawang palapag na may direktang tanawin ng dance floor sa ibaba. Ang musika ay dumadagundong ng napakalakas na nagpapadagdag sa pagtibok ng aking puso at ang nakasisilaw na mga ilaw ay umiikot ng nakakahilo. Ngunit ang aking mga mata ay nakapako sa isang lugar sa gitna ng karamihan sa mga VIP table sa ibaba. Doon siya nakaupo, si Daniel Cruz. Suot niya ang isang makintab na abong suit na hindi ko pa nakita noon. Sa kanyang pulso, isang gintong relo ang kumikislap sa tuwing tatamaan ng ilaw. Hindi siya mukhang malungkot. Wala ni isang anino ng pighati sa mukha ng lalaking nag-iwan sa kanyang naghihingalong asawa sa ospital 2 linggo na ang nakararaan. Sa kabaligtaran, nakangiti siya. Isang malapad na ngiti na nagpapakita ng lahat ng kanyang ngipin. Ang ngiting iyon, na sa aming mahihirap na panahon ay palaging nagpapapanatag sa akin, na yon ay tumutunog na parang talim ng kutsilyo na kumakayod sa aking eardrums. Katabi niya ang isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestida, si Ivy. Kumapit ang babae ng malande sa braso ni Daniel. May ibinulong siya na nagpatawa kay Daniel ng malakas. Ginoong Harrison, bulong ko nang hindi inaalis ang tingin sa kanila. Gumagana ba ang listening device? Iniabot sa akin ni Harrison ang isang maliit na wireless earpiece. Malino po ang lahat, Chairman. Nagpalagay ako ng mikropono sa ilalim ng mesa nila. 10 minuto na ang nakararaan. Inilagay ko ang earpiece sa aking kanang tainga. Agad na nawala ang ingay ng musika sa paligid. Sa halip, ang usapan mula sa mesa ni Daniel ang pumuno sa aking pandinig na parang katabi ko lang sila. Mahal, sigurado ka bang patay na talaga ang Elena na yun? Ang malambing ngunit nakakairitang boses ni Ivy ay umabot sa aking tainga. Pinigil ko ang aking hininga. Humigpit ang hawak ko sa railings ng balkonahe. Ang boses ni Daniel ay tunog. Walang bahala sa pagitan ng paglagok ng alak.
Oo naman, Ivy. Sa tingin mo ba mabubuhay pa yon? Sira ng bato niya. Namamaga ang atay niya at wala siyang kahit singkong duling. Malamang ipinadala na siya ng ospital sa DSWD o ipinakremate bilang hindi kilalang bangkay. Sinadya akong patayin ng cellphone ko para hindi nila ako masingil sa gastos ng paglilibing. Kumulo ang dugo ko. Naramdaman ko ang init na umakyat sa aking ulo. Hindi lang niya ako inabandona. Wala rin pala siyang balak. Nakunin man lang ang bangkay ko kung sakaling namatay nga ako. Ang sama mo talaga, hagikit ni Ivy. Ang tono niya ay hindi paninisi, kundi pangakit. So, kailan natin makukuha ang insurance? Sabi mo ang life insurance policy na nakapangalan kay Elena ay nagkakahalaga ng 100 at 50 milyong piso. Pasensa, sagot ni Daniel. Maghintay tayo ng isa pang buwan para hindi ka hinahinala. Pupunta ako sa ospital, magpapanggap na umiiyak ng kaunti at kukunin ang death certificate. Pagkatapos nun, papasok na ang 150 milyon at lilipat na tayo sa ibang lugar, baka sa Europe, gaya ng plano natin. Wala nang parasitikong asawa na umuubos ng yaman ko. Pumatak ang mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pandidire. Sa lahat ng oras na ito, sa likod ko, binabayaran niya ang hulog sa isang mamahaling life insurance na nakapangalan sa akin. Samantalang sinasabi niyang wala kaming pera para sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya pala ang lason? Sinubukan niya akong lasunin para sa 150 milyong piso. Tumingin ako muli sa ibaba. Tinaas ni Daniel ang kanyang baso. Para sa ating kinabukasan, Ivy, at kay Elena, pagkatapos gawing impyerno ang buhay ko sa loob ng 5 taon, naway mabulok siya sa impyerno. Sigaw ni Daniel. At pareho silang ng cheers at tumawa na parang mga baliw. Nang hindi na mamalayan, nabasag ko ang baso ng wine na hawak ko. Ang mga bubog ay humiwa sa aking palad at ang mga patak ng dugo ay nahulog sa velvet na carpet. Mabilis na lumapit si Harrison na may dalang panyo. Chairman, ang kamay nyo. Hayaan mo, malamig kong sabi. Ang hapdi sa aking palad ay nakatulong sa akin na mag-focus. Ang sakit na ito ay nagpaalala sa akin na buhay pa ako at totoo ang lahat ng ito. Tiningnan ko ang pulang dugo na bumababad sa puting panyo, ang parehong kulay ng bestida ng kabit na yon, ang parehong kulay ng bulok na ambisyon ng asawa ko. Ginong Harrison! Ang boses ko ay nanginginig, pinipigilan ang galit na sasabog na. Po, Chairman Elena. Sumenyos ako gamit ang nuso patungo kay Daniel sa ibaba. Sino ang may-ari ng gusaling ito? Sino ang may-ari ng club kung saan nagsasaya ang basurang ito? Tiningnan ni Harrison ang kanyang tablet sandali. Ang gusaling ito ay pag-aari ng isang business partner ng Estrella Corporation, Chairman. Sa katunayan, magtatapos na ang lease sa susunod na buwan at ang may-ari ay nangangailangan ng agarang pondo. Ngumisi ako. Isang ngiti na hindi ko pa nagawa sa buong buhay ko. Ang ngiti ng isang mandaragit na kakatagpo lang ng kanyang biktima. Bilhin mo, tuyo kong utos. Bilhin mo ang gusaling ito ngayong gabi. Doblehin mo ang presyo kung kinakailangan. Basta ang titulo ay nakapangalan na sa akin pagdating ng bukang liwayway. Mukhang nagulat si Harrison, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng paghanga. Masusunod agad. At anong plano nyo kapag inyo na ang gusali, Chairman? Tumingin ako kay Daniel, na ngayon ay lasing na sumasayaw kasama si Ivy. Mukhang napakasaya nila sa ibabaw ng aking pagdurusa. Bukas ng umaga, siguraduhin mo makakatanggap si Daniel Cruz ng espesyal na imbitasyon mula sa bagong may-ari ng gusaling ito. Bulong ko ng mariin. Sabihin mo sa kanya na may isang misteryosong investor na interesado sa kanyang mapanlinlang na negosyo. Gusto kong gumapang siya papunta sa akin at ilagay ang sarili niyang leeg sa bitag na inihanda ko. Tumalikod ako at iniwan ang balkonahe. Tuwid ang aking likod. Ang umiiyak na si Elena Santos
ay namatay na kasama ng mga peraso ng basag na baso. Mula ngayon, nagsimula na ang laro at ako ang may hawak ng mga baraha. Umpisahan na natin, sabi ko kay Harrison habang binubuksan niya ang pinto para sa akin. Masusunod, boss? Kinabukasan, iba ang pakiramdam ng araw sa Makati. Hindi ito ang init na sumusunog sa aking balat kapag kailangan ko maglakad papunta sa palengke, kundi isang init na magandang sumasalamin sa floor-to-ceiling windows ng opisina sa ika-40 palapag na akin na ngayon. Tumayo ako sa harap ng malaking salamin sa opisina ng CEO. Ang aking hitsura ay ganap na nagbago. Ang aking itim na buhok ay nakataas na ngayon sa isang modernong chingyon na nagpapakita ng mahabang leeg na pinalamutian ng isang kwintas na brilyante na mas mahal pa sa renta ng aming lumang apartment. Ang aking muka ay perpektong na make-up ng isang profesional na nagpapatingkad sa aking panga at matatalim na mata, itinatago ang anumang bakas ng kawawang asawa na si Elena Santos. Ang aking katawan ay nababalot sa isang dark red power suit mula sa isang kilalang designer. Ito ay naglalabas ng hindi maikakailang aura ng otoridad. Perpekto, bulong ni Harrison na nakatayo malapit sa pinto. Nakaschedule ang meeting sa loob ng 5 minuto, Chairman Regina. Pinili ko ang pangalang Regina. Tunog makapangyarihan. Isang pangalan na magiging bangungot ni Daniel. Papasukin mo siya, utos ko habang iniikot ang malaking upuan upang tumalikod sa pinto, nakatingin sa malawak na tanawin ng lungsod. Ang puso ko ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Malapit ko nang makaharap muli ang aking asawa. Bumukas ang double mahogany doors. Narinig ko ang tunog ng nag-aalangang mga hakbang na pumapasok sa maluwang at malamig na silid. Magandang umaga. Maaari ba akong pumasok? Narinig ko ang boses ni Daniel. May bahid ng kaba na bihira akong marinig sa kanya. Karaniwan ay siya ang sumisigaw. Ngunit na yon, ang boses niya ay kasing liit ng sadaga. Binati siya ni Harrison. Ginoong Cruz, tuloy po kayo. Maupo po kayo. Hinihintay na kayo ni Chairman Regina. Narinig ko ang tunog ng hinihilang upuan. May ilang segundong katahimikan sa silid. Hinayaan ko siyang maghintay. Hinayaan kong lamunin ng pagkabalisa ang kanyang isipan. Sa mundo ng negosyo at paghihigante, ang may pinakamahabang pasensya ang nananalo. Dahan-dahan, iniikot ko ang upuan paharap. Nang magtama ang mukha ko at mukha niya, nakita ko ang reaksyon ni Daniel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa na may halong kasakiman at paghanga. Hindi niya nakita si Elena Santos. Nakita niya ang pera, ang kapangyarihan. Nakita niya ang isang babaeng high society na hindi niya maaabot. Ang kanyang maruming isipan ay hindi magagawang ikonekta ang marangal na babae sa kanyang harapan sa losyang na asawang iniwan niyang mamatay sa ER. Ang kahirapan ay ginawang payat at maputla ang dati kong muka. Ang kayamanan, sa kabilang banda, ay inukit ako bilang isang makinang na estatwang marmol. Magandang umaga, Ginoong Cruz, bati ko. Ginawa kong mas malalim at mas may autoridad ang aking boses. Binura ko ang malambot na punto na ginagamit ko sa bahay. Magandang umaga, Chairman Regina, utan niyang sagot. Nagmamadali niyang inayos ang kanyang murang kurbata. Sinusubukang magmukhang presentable. Isang karangalan na ipatawag ako ng isang investor na tulad niyo. Nagulat po ako nang kontakin ako ng inyong assistant kaninang umaga. Nabalitaan kong naghahanap ka ng pondo para sa isang real estate project. Sabi ko, habang sinusulyapan ang pekeng business proposal na isinumitate niya sa ilang bangko na lahat ay tinanggihan maliban sa akin. Tama po, Chairman. Nagsimulang magyabang si Daniel. Ang kanyang magaling na dila ay nagsimulang dumaloy.
Kung meron akong partner na naniniwala sa akin, ginagarantiya ko na dudublehin natin ang kita sa loob ng 1 taon. Nagbigay ako ng bahagyan niti. Mura lang ang mga bisyon, Ginoong Cruz. Ang kailangan ko ay collateral. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad paikot sa mesa, lumalapit sa kanya. Tila na-hypnotize si Daniel habang ang mamahaling pabango ko ay kumakalat sa hangin. Napalunok siya nang huminto ako 1 metro ang layo sa kanya. Handa akong mag-invest ng 500 milyong piso sa iyong bagong kumpanya. Kaswal kong sabi. Halos lumuwa ang mga mata ni Daniel. 500 milyon? Pero, putol ko sa kanya. May kondisyon. Kahit ano, Chairman. Kaya kong tugunan ang kahit anong kondisyon. Bulalas niya nang hindi nag-iisip. Ang kasakiman ay pinaralisa ang kanyang katwiran. Kailangan ko ng taong may lakas ng loob na sumugal. Ang kontratang ito ay nagsasaad na kung mabigo ang proyekto sa loob ng 6 na buwan, ang lahat ng iyong personal na ari-arian, kabilang ang mga hinaharap na ari-arian tulad ng anumang insurance o mana na maaari mong matanggap, ay magiging pag-aari ng aking kumpanya na may karagdagang 50% na interes. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mga mata. May lakas ka ba ng loob na pumirma? Tila nag-isip sandali si Daniel. Siguradong kinakalkula niya ang 150 milyong piso mula sa aking death insurance. Iniisip niyang sigurado na yon. Iniisip niya na kung mabigo ang negosyo, mababayaran niya ang utang gamit ang pera ng pagkamatay ng kanyang asawa. Kay laking kabalintunaan. Meron po, Chairman. Matatag ding sagot. Sigurado akong magiging matagumpay ang negosyong ito. Magaling. Iniabot ko sa kanya ang 1 gintong fountain pen. Nang abuti ni Daniel ang pluma, nagkadikit ang aming mga daliri. May sandaling katahimikan. Bahagyang iniatras ni Daniel ang kanyang kamay. Nakakunot ang noo at nakatingin sa akin. Pasensya na, Chairman. Nagkita na ba tayo dati? Nag-aalangan niyang tanong. Ang mga mata niyo, paalala nito ang isang taong kilala ko. Parang tumigil ang puso ko sa isang iglap. Nabuking na ba ang aking pagbabalat kayo? Ngunit agad kong nabawi ang aking sarili. Tumhawa ako ng mahina. Isang malamig at eleganteng tawa. Malamang ay nakita mo na ako sa mga business magazine o sa ilang gala, palusot ko ng walang bahala. Medyo karaniwan ang mukha ko para sa mga taong mahilig sa mga ilusyon. Hindi niya nakuha ang sarkasmo. Tumawa rin si Daniel ng awkward. Pakiramdam niya ay tanga siya sa pag-uugnay sa mayamang investor sa isang tao mula sa kanyang nakaraan. Ha! Hindi maaari. Ang babaeng kilala ko ay isang losyang at walang silbi. Hindi siya may kukumpara sa isang anghel na tulad niyo, Chairman. Sabi niya habang mabilis na pinipirmahan ang kontrata. Losyang at walang silbi. Kumirot ang puso ko nang marinig ang tawag na ibinigay niya sa akin. Valid na ito ngayon, sabi ko, habang kinukuha pabalik ang mga dokumento. Ang bitag ay nakahanda na at ang leeg ni Daniel ay nasa loob na nito. Tumayo si Daniel para makipagkamay. Salamat sa tiwala, Chairman Regina. Hindi ko kayo bibiguin. Para ipagdiwang ang kolaborasyon na ito, maaari ko ba kayong imbitahan sa hapunan? Napakawalang hiyang lalaki. Ang asawa niya ay hindi pa opisyal na dineklarang patay at nakikipaglandian na siya sa ibang babae sa harap mismo nito. Tinanggap ko ang kanyang kamay. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit. Piniga ko ang mga buto ng kanyang mga daliri nang medyo mas malakas kaysa sa kinakailangan. Itago mo ang pera mo, Ginoong Cruz. Kakailanganin mo yan mamaya. Makahulugan kong sagot. Ngayon, umalis ka na. Marami akong ginagawa. Umalis si Daniel na may maaliwalas na muka, na parang nanalo sa loto. Hindi niya alam na kakapirma lang niya ng kanyang sariling hatol na kamatayan. Paggasara ng pinto, pumasok muli si Harrison. Isang napakahusay na pagganap, Chairman. Nahulog siya mismo sa bitag. Tiningnan ko ang palad ng kamay, nakakamay lang sa kanya. Naramdaman ko ang pagnanais na hugasan ito ng asido. Simula pa lang ito, Ginoong Harrison, malamig kong sabi. Ngayon, isagawa na ang phase 2.
Palabasin mong maayos ang takbo ng real estate project sa unang buwan. At simula sa ikalawang buwan, dahan-dahan mong palubugin ito. At isa pa. Ano po yun, Chairman? Magpadala ng isang pakete sa aming lumang apartment. Hayaan mong ang nagpadala ay isang lumang kaibigan na kinalimutan niya. Gusto kong makita siyang magpanik. Ang larong ito ng pusa at daga ay nagiging mas interesante na. Ang opisina ng toxicologist sa espesyal na palapag ng ospital ay nababalot sa nakabibinging katahimikan. Tanging ang tik-tak ng orasan sa dingding na kasabay ng aking hindi regular na tibok ng puso ang maririnig. Si Dr. Evans, ang nangunggunang eksperto sa lason na ipinalipad ni Harrison mula sa Singapore, ay nakatitig sa mga resulta ng pagsusuri ng nakakunot ang noo. Chairman Regina, sabi niya, gamit ang bago kong pangalan, at nagsimulang magsalita ng maingat. Tinangga niya ang kanyang salamin at tumingin sa akin na may hindi mabasa na ekspresyon, halong awa at kilabot. Sa pagsusuri sa inyong buhok, kuko at ang residue mula sa inyong bato na kamakailan namin tinanggal, may nakita kaming hindi normal. Mahigpit kong hinawakan ang aking pitaka. Sabihin niyo ng diretso, Doc. Kumalat na ba ang cancer o permanente na ang kidney failure ko? Dahan-dahang umiling si Dr. Evans. Hindi ito cancer, at ang inyong kidney failure ay hindi dahil sa isang degenerative disease o sa inyong dieta. Iniabot niya sa akin ang isang papel kung saan ang isang pulang graph ay tumataas ng matalim. Nakadetect kami ng napakataas na antas ng arsenic sa inyong sistema. Hindi ito aksidenteng exposure sa kapaligiran. Ang pattern ay nagpapahiwatig na ito ay ibinigay sa maliliit, regular, at araw-araw na doses sa loob ng hindi bababa sa huling 6 na buwan. Tumigil ang mundo ko. Arsenic. Lason sa daga. Sinasabi niyo bang may lumalason sa akin? Tanong ko, may bikig sa lalamunan. Biglang natuyo ang bibig ko. Para bang nararamdaman ko ulit ang mapait at metal na lasa na yun sa likod ng aking dila. Eksakto! Ang arsenic ay walang lasa at walang amoy at mabilis matunaw sa mainit na tubig. Ang mga sintomas ay gumagaya sa isang karaniwang sakit. Pagduduwal, pagsusuka, paglalagas ng buhok, pangingitim ng balat, at dahan-dahang pagkasira ng mga internal organs. Ang salarin ay napakametikuloso at matiyaga. Hindi niya gustong mamatay kaagad. Gusto kanyang patayin ng dahan-dahan para magmukha itong natural na kamatayan at maiwasan ang autopsy. Nanlamig ang dugo ko. Lumipad ang alaala ko sa nakaraan, sa maliit na kusina ng aming malembong na paupahang apartment. Sa nakalipas na 6 na buwan, gabi-gabi, palaging napakamaalalahanin ni Daniel. Elena, inumin mo itong herbal tonic. Mahalang bili ko dito para gumaling ka agad. Naalala kong sabi ni Daniel habang iniabot sa akin ang isang tasa ng malabong mainit na likido. Naalala ko kung paano siya laging naghihintay hanggang sa mainom ko ang huling patak. Naalala ko ang kanyang ngiti kapag napapangiwi ako, pinipigilan ang pagsusuka pagkatapos inumin ito. Akala ko yun ay ngiti ng pag-asa ng isang tapat na asawa. Lumalabas na yun ay ang nasisiyahang ngiti ng isang mamamatay tao na pinapanood ang kanyang biktima na lunukin ang pain. Daniel Cruz, bulong ko. Ang pangalan ay lasang dumi sa aking dila. Si Harrison, na nakatayo sa isang sulok, ay humakbang pasulong. Ang muka ay pula sa pinipigil na galit. Ang hayop na yun. Kaya pala sigurado siyang mamamatay ka at tumangging maghanap ng karagdagang lunas. Alam na alam niya kung ano ang ipinapakain niya sa iyo. Hindi lang niya ako inabandona, bulong ko. Pumatak ang mga luha ng galit isa-isa. Sinubukan niya akong patayin. Ang asawa ko, ang lalaking katabi kong matulog gabi-gabi, ay nilalason ng inumin ko habang sinasabing, "Mahal kita." Ang sakit ng pagtataksil kanina ay walang-wala kumpara dito.
Ito ay purong kasamaan. Hindi tao si Daniel. Isa siyang demonyong nakamaskara. Hindi siya nag-aalaga sa akin dahil sa pag-ibig, kundi upang matiyak na maibibigay niya ang dosis ng lason sa tamang oras. Doktor, sabi ko, pinapahid ang aking mga luha ng bigla. Sapat na ba ang medical na ebidensyang ito para ipakulong siya? Sapat na ito para simulan ang investigasyon, Chairman. Pero para masampahan siya ng kasong frustrated parricide o attempted murder, kakailangan ng pulisya ang pisikal na ebidensya. Ang lalagyan na naglalaman ng lason o mga tira ng inuming, iniinom niyo noon. Natigilan ako. Tira ng inumin. Ang garapon, bulalas ko. May garapon sa itaas na kabinet ng kusina sa apartment. Sinabi ni Daniel na ito ay espesyal na herbal powder na hindi pwedeng maarawan. Kalahati pa ang laman nito nang dalhin nila ako sa ospital. Mabilis akong lumingon kay Harrison. Ginong Harrison, nalinis na ba ni Daniel ang apartment na yon? Mabilis na tiningnan ni Harrison ang kanyang telepono. Hindi pa, Chairman. Ayon sa ulat ng field team, hindi pa bumabalik si Daniel dun simula na ma-ospital kayo. Masyado siyang naging abala sa paglustay ng pera sa bago niyang kondo. Pero anyo? Magtatapos na ang kontrata ng upa sa Makalawa. Nagbanta ang may-ari na itatapon ang lahat ng gamit kung hindi ito aalisin sa araw na yon. Nagsimimulang kumabog muli ang puso ko. Kung nilinis ng may-ari ang bahay na yon at itinapon ang garapon sa basura, ang mahalagang patunay na nilason ako ni Daniel ay mawawala magpakailanman. Kung wala ang garapon na yon, maaring sabihin ni Daniel na food poison lang ako sa street food o anumang palusot. Napabangon ako. Hindi pinapansin ang bahagyang pagkahilo. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa apartment na yon ngayon din, utos ko. Pero Chairman, hindi pa matatag ang inyong kondisyon para ma-expose sa emotional stress o sa ganoong hindi malusog na kapaligiran. Hindi ligtas para sa inyo ngayon. Sinubukan akong pigilan ni Harrison, nag-aalala. Wala akong pakialam sa kaligtasan, sigaw ko. Ang galit ay nagbigay sa akin ng lakas sa isang iglap. Muntik nang matapos ang buhay ko sa mga kamay ng lalaking yon. Hindi ko hahayaang makataka siya dahil lang sa takot akong madumihan. Ako mismo ang kukuha ng ebidensya ng kanyang krimen. Si Harrison, nakikita ang aking hindi matututulang tingin, ay nanahimik sandali. Pagkatapos ay tumango bilang pagsunod. Isang oras ang lumipas. Huminto ang aking marangyang sedan sa pasukan ng isang makitid at maputik na eskinita. Maulap ang langit, sumasalamin sa aking madilim na kalooban. Ang mga kapitbahay ay kahina-hinalang tumingin sa makintab na kotseng nakaparada doon. Hindi sa kanilang pinakamalawak na panaginip, may isip na nasa loob nito ang kapitbahay na lagi nilang pinagsitsismisan dahil sa pagiging mahirap. Nagsuot ako ng malaking itim na face mask at sombrerong may malapad na gilid upang takpan ang karamihan sa aking mukha. Pinagmamasda ng paligid gamit ang matatalim na mata. Sina Harrison at 2 bodyguard ay naganda ng bumaba. Dito lang kayo. Kami lang ni Ginong Harrison ang papasok. Masyado tayong agaw ng atensyon, bulong ko. Naglakad kami sa makitid na eskinita na amoy imburnal. Ang aking mga hakbang ay matatagpatungo sa bahay numero 13B. Ang kinakalawang na gate na bakal ay pareho pa rin. Ang natutuklap na pintura sa mga dingding, gayon din. Ang lugar kung saan ako dahan-dahang namamatay. Binuksan ni Harrison ang lock ng madali. Bumukas ang pinto na may masakit na langit-nyet. Isang amoy kulob na hangin ang sumalubong sa aming ilong. Ang silid ay magulo. Ang aking mga lumang damit ay nagkalat sa sahig. Malamang ay hinalugog ni Daniel ang aparador. Naghahanap ng kung anong kaunting pera na maaaring itinago ko. Dumiretso ako sa kusina. Kumhabog ang puso ko sa aking kamay habang hinahawakan ko ang hawakan ng lumang kabinet sa itaas. Parang awa mo na, Diyos ko. Sana nandoon pa ang ebidensya. Bumukas ang pinto ng kabinet. Wala itong laman. Napahugot ako ng hininga. Wala rito.
Ang salaming garapon na may nakamamatay na herbal powder ay wala sa lugar nito. Buisit, mura ko. Mukhang itinapon na niya. Chairman, sabi ni Harrison. Hinahawakan ng balikat ko at itinuturo ang isang nakataob na plastik na basurahan sa sulok ng kusina. Sa gitna ng mga balot ng instant noodles at nabubulok na basura, nakita ko ang mga piraso ng makintab na salamin at nakakalat doon. Ang madilaw-dilaw na puting pulbos na nagsisimula ng mamuo dahil sa halumigmig. Lumuhod ako. Wala akong pakialam na madumihan ang mamahaling damit ko sa mamantikang sahig ng kusina. Gamit ang panyo, maingat kong tinipon ang mga labi ng pulbos. Ito na, bulong ko sa nanginginig na boses. Ang sandata niya sa pagpatay. Ngunit tumaakmang tatayo na ako. Ang tunog ng isang motorsiklo ay huminto mismo sa harap ng bakod ng bahay. Isang pamilyar na tunog. Ito ang tunog ng lumang motorsiklo ni Daniel. Naiwan ko ang susi. Narinig namin ang reklamo ni Daniel sa labas ng bahay. Ang tunog ng mga yapak ay papalapit sa pintuan sa harap. Kami ni Harrison ay naipit sa kusina. Walang ibang labasan kundi ang pintuan sa harap na bubuksan na ng asawa ko. Ang mamamatay tao na may malamig na dugo. Paano ako makakalabas dito nang hindi natutuklasan ang aking pagkatao? Ang hininga ni Harrison ay mainit at mabilis sa aking tainga. Ang kanyang matipunong kanang kamay ay hinawakan ng aking braso at hinila ako papasok sa makitid na banyo na matatagpuan mismo sa tabi ng kusina. Ang plastik na pinto ng banyo na may sirang bisagra ay dahan-dahang sumara ng walang tunog. Nag-iiwan lamang ng isang maliit na siwang upang makasilip. Ang amoy ng murang sabon at ang inaamag na sahig ng maliit na espasyong ito ay muling bumuhay sa aking mga nakaraang trauma. Dito ako dating umiiyak ng palihim kapag nakalimutan ni Daniel na magbayad ng tubig at ilang araw kaming walang tulo. Ngunit na yun, hindi na ako ang umiiyak na asawa. Ako ay isang mangangaso, nagtatago sa lungga ng lobo. Ang mga yapak ni Daniel ay umalingaw ng mabigat sa bitak-bitak na sahig na tiles. Naglakad siya papunta sa sala habang humuhuni, isang huni na nagpapahiwatig na nasa magandang mood siya. Buisit na bahay ito, malakas niyang reklamo. Ang boses niya ay dumadagundong papasok sa kusina. Mainit, mabaho, at masikip. Buti na lang at malapit na akong lumaya sa lungga ng kahirapan na to. Sa pamamagitan ng siwang sa pinto, nakita ko ang anino ng kanyang likod na dumaan. Suot niya ang isang mukhang mamahaling silk shirt, siguradong binili gamit ang paunang bayad mula sa 500 milyong piso na kadedeposito ko lang kahapon. Ang kapal ng mukha. Iniinsulto ang bahay kung saan kami nagsama gamit ang sarili kong pera. Hinalugog ni Daniel ang mga drawer sa sala. Nasaan ba ang susi ng bodega? Sumpaman, iniwan ko yun dito kahapon. Ang puso ko ay kumakabog na parang baliw. Pakiramdam ko ay sasabog ito palabas sa aking tagyang. Sa aking kamay, mahigpit kong hawak ang panyo na may pulbos na arsenic. Kung papasok si Daniel sa kusina, o mas malala, kung papasok siya sa banyo para umihi, tapos na ang pagbabalat kayuko. Mahuhuli niya akong nantatago, kasama ang isang estrangerong lalaki, at ang buong plano ko ng paghihiganti ay mawawasak. Inilagay ni Harrison ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi, sumisenya sa akin na pigilin ang aking hininga. Ang kanyang mga mata ay puno ng alerto, at ang kanyang kamay ay nakahanda sa loob ng kanyang jacket na parang may hawak na armas kung sakali man. Ring ring! Tumundob ng matinis ang telepono ni Daniel. Sinagot niya ito gamit ang aroganteng tono. Oh, ano? Site manager? Kulang sa materyales? Pues, bumili kayo. Nagpadala na ako ng pera sa inyo. Huwag niyo akong abalahin sa mga walang kwentang bagay. Hindi na ako karaniwang trabahador lang. CEO na ako. Sigaw niya ng matalim. Ibinaba niya ang telepono ng may inis. Pagkatapos, dumapo ang kanyang tingin sa isang pako sa dingding malapit sa pinto palabas.
andun lang palang susi. Hinablot ni Daniel ang nakasabit na susi nang hindi man lang tumitingin sa direksyon ng kusina, tumalikod at lumabas. Narinig namin ang malakas na kalampag ng pagsara ng pinto sa harap at ang tunog ng motorsiklo na humaharurot palayo. Ayos lang po ba kayo, Chairman? Nag-aalalang tanong niya. Tumango ako. Hinahabol ang aking hininga. Ang takot kanina ay dahan-dahang nawala at isang bagong alon ng puot ang pumalit dito. Karirinig ko lang ang lahat ng sinabi niya. Lungga ng kahirapan. Tinawag niyang lungga ng kahirapan ang bahay kung saan binuo namin ang aming mga pangarap. Umalis na tayo dito, Ginoong Harrison. Malamig kong sabi. Nasa atin na ang ebidensya. Ngayon, siya naman ang tikman ng sakit. Pagbalik sa aking marangyang opisina, hindi ako nagsayang ng oras. Ang nakakalasong pulbos ay ipinadala sa isang pribadong forensic lab upang matiyak ang chain of custody. Ngayon ay oras na para gamitin ang card ng pagiging investor. Umupo. Kumusta ang status ng mga permit? Tanong ko kay Harrison. Inayos na po, Chairman. Ito-hold ng City Engineering Department ang building permit para sa project site ni Daniel. Gagamitin nilang dahilan ang isang lumang gusot sa lupa. Ang opisyal na abiso ng pagsuspinda ng proyekto ay darating sa kanyang mesa ngayong hapon. Magaling! Mumisi ako. Nakabili na siya ng mga materyales, umupa ng heavy machinery, at nagbayad ng advance sa mga manggagawa gamit ang kapital ko. Kung hihinto ang proyekto, maglalaho ang perang yun. At ayon sa kontrata, kung maantala ang proyekto ng higit sa 2 linggo, pagpapatuloy ni Harrison. Kailangan niyang ibalik ang kapital kasama ang multa. Maiipit siya. Hindi sapat yan, putol ko sa kanya. Kumuha ako ng isang bagong prepaid phone. Gusto kong wasakin ang kanyang isipan bago ko wasakin ang kanyang pitaka. Binuksan ko ang messaging app, inilagay ang bagong numero ni Daniel at nag-type ng isang maikling pangungusap na magpapanatili sa kanya gising ngayong gabi. Message sent. Mahal kong Daniel, ang sarap ng herbal tonic na tinimpla mo para sa akin. Sayang nabasag ang garapon sa kusina. Pero huwag kang mag-alala. Itinago ko ng ligtas ang mga natira. Pinindot ko ang send. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa kanyang maliit at bagong upahang opisina, nakaupo si Daniel nang walang bahala habang nakataas ang mga paa sa mesa. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo. Ang bago niyang sekretarya ay hindi si Ivy na iniwan niya sa luma niyang opisina bilang tagabantay. Ang bagong sekretarya ay kakahatid lang sa kanya ng kape. Sa kanyang mesa, nag-vibrate ang kanyang telepono, isang notification ng mensahe. Tiningnan ito ni Daniel nang may inis. Iniisip na ito ay isang mensahe ng pagbate mula sa isang kasamahan. Kinuha niya ang telepono, in-unlock ito, at binasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mukha ni Daniel, na kanina lang ay namumula sa tuwa, ay biglang namutla na parang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga salita. Herbal tonic, nabasag na garapon, itinago ang natira. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay nahulog, namansahan ang sahig at ang kanyang mamahaling sapatos. Hindi maari, daing niya. Nang inginig ang kanyang mga labi. Sino? Sino ito? Sa nanginginig ng mga daliri, nagmadali siyang sumagot. Sino ka? Hindi ito nakakatawa. Isang iglap lang, dumating ang isa pang sagot. Sa pagkakataong ito, hindi ito text, kundi isang litrato. Isang litrato ng madilaw-dilaw na pulbos sa isang puting panyo na may background ng pamilyar na tile floor ng kanyang lumang apartment. Sa ilalim ng litrato, isang text na nagsasabing, "Sabi ng asawa mo, hello mula sa impyerno." Si Daniel, sa gulat, ay inihagis ang telepono sa dingding. Bumilis ang kanyang paghinga. Ang malamig na pawis na kasing laki ng butil ng mais ay tumulo sa kanyang sentido. Patay na si Elena. Sigurado siya roon. Iniwan niya itong naghihingalo at comatose. Imposibleng nabuhay pa ito.
Kung gayon, sino ito? Isang multo? O may ibang nakakaalam ng sikreto niya? Talk talk. Pumasok ang isang empleyado na may takot sa muka. Pasensya na po, sir. May dumating na notice galing sa City Hall. Sinasabi nilang pansamantalang sinususpinde ang ating proyekto dahil sa issue sa lupa. Napalumpasi si Daniel sa kanyang upuan. Pakiramdam niya ay sasabog ang ulo niya. Sa isang banda, ang takot sa multo. Sa kabila naman, ang sakuna sa kanyang negosyo. Pakiramdam niya ay sumisikip ang mga pader ng opisina. Dahan-dahan siyang tinutulak patungo sa kabaliwan. Sa opisina sa tapat niya, nakita ko minarkahan na bilang read ang mensahe. Ibinaba ko ng tahimik ang telepono. Nahuli na siya sa spiral ng takot. Ginong Harrison, malambot kong sabi. Ihanda ang sasakyan na yun din. Gusto kong bisitahin ang ating nagpapanik na investor bilang si Regina upang ipakita ang aking pagkadismaya sa kanyang mahinang pagganap. Natuto ako sa pinakamahusay. Sagot ko, habang tinitingnan ang isang kalahating sunog na larawan ng kasal kasama si Daniel. Ngunit, ang hindi ko pa alam ay si Daniel. Dahil sa pagkakaipit, ay gagawa ng isang gawaing mas mapanganib at walang ingat kaysa sa paglalagay ng lason sa inumin. Nang hapong iyon, isang malakas na ulan ang bumuhos sa Makati. Tila ang langit ay umiiyak din para sa miserable na figura ng lalaking nakatayo ng basang-basa sa harap ng information desk ng ospital. Si Daniel Cruz, na ang buhok ay dating maayos na nakagel, ngayon ay mukhang baliw. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang namumulang mga mata ay malilikot dahil sa kabaliwan, at ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. I-check niyo ulit, Sigaw ni Daniel. Hinampas ng malakas ang kanyang kamao sa counter na marmol. Ilang bisita ng ospital ang lumingon sa gulat. Ang pangalan ng asawa ko ay Elena Santos. Na-admit siya sa ER 2 linggo na ang nakakaraan. Kailangan ko ng death certificate. Kailangan kong i-claim ang insurance. Natakot ang nurse sa counter. Ngunit ang kanyang mga daliri ay patuloy na sumasayaw sa keyboard ng computer. Paumanin po, sir. 3 beses ko na pong na-check ang aming database. Sagot ng nurse na may nanginginig na boses. Walang namatay na pasyente na nagngangalang Elena Santos sa PETSA ngayon. Walang record ng admission o discharge. Sinungaling! Hysterical na sigaw ni Daniel. Hinawakan niya ang kwelyo ng uniforme ng nurse, ngunit mabilis siyang pinigil ng 2 malalaking gwardya mula sa likuran. Bitawan niyo ako! Namatay ang asawa ko dito. Iniwan ko siya sa pasilyong yon. Nagwawala si Daniel. Tinuturo ang walang laman na pasilyo ng ER. Malamang itinago niyo ang bangkay o itinapon sa ilog. Sir, kung hindi kayo kumalma, tatawag kami ng pulis. Banta ng isa sa mga gwardya habang kinakaladkad nila si Daniel palabas ng lobby. Itinapon si Daniel sa maputik na aspalto ng parking lot. Napaupo siya sa matigas na lupa. Agad siyang binasa ng ulan. Malamig. Ngunit ang lamig na yon ay walang binatbat sa takot na nagpalamig sa kanyang dugo. Nawawalang mga record. Kung hindi nakarehestro si Elena bilang patay, ibig sabihin ay buhay pa siya. Pero paano? Ang babaeng yon ay naghihingalo. Wala siyang kahit 5. Sino ang tumulong sa kanya? At ang pagbabantang mensahe, ang litrato ng lason. Sinabunutan ni Daniel ang kanyang sarili sa sobrang frustration. Ang bisyon ni Elena na bumabalik mula sa hukay upang magigante ay patuloy na sumusunod sa kanya. Pakiramdam niya ay pinapanood siya mula sa bawat madilim na sulok ng parking lot. Sa gitna ng kanyang gulat, ang telepono sa kanyang basang bulsa ng jacket ay nag-vibrate ng matagal. Kinuha ni Daniel ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay. Umilaw ang screen. Ipinapakita ang pangalan na naging isa pang pinagmumulan ng kanyang matinding takot. Office of Chairman Regina. Napalunok si Daniel at inilapit ang telepono sa kanyang tainga. Hello? Ginoong Cruz.
Ang boses ng babae sa kabilang linya ay malamig at propesyonal. Pinapatawag ako ni Chairman Regina para iparating ang isang mahalagang mensahe. Dahil ang iyong proyekto ay opisyal na sinuspinda ng gobyerno simula ngayon, ipinapaalam ko sa iyo na ayon sa Clause 2, Chapter 5 ng kontrata, ang iyong kumpanya ay nasa estado ng default. Tila tumigil ang puso ni Daniel. Teka muna ma'am, pwede ba akong magpaliwanag? Maliit na problemang administratibo lang to. Hindi kailangan ni Chairman Regina ng mga paliwanag. Matalim na putol ng boses. Gusto niyang bawiin ang kanyang pera. Ang kapital na 500 milyong piso kasama ang 20% penalty na umaabot sa kabuuang 600 milyong piso. Ang deadline ng pagbabayad ay bukas ng 9:00 ng umaga. Kung ang pondo ay hindi pa na-i-transfer sa oras na yun, ang aming legal team ay magsasagawa ng seizure sa lahat ng iyong personal na ari-arian at sasampahan ka ng kasong investment fraud. Biglang naputol ang tawag. Nanigas si Daniel sa ulan. Dumulas ang telepono mula sa kanyang kamay at nahulog sa isang sanaw ng tubig. 600 milyon bukas ng umaga. Sinuri niya ang kanyang balanse sa banking app sa kanyang basag na telepono. Mayroon na lang siyang natitirang 2.5 milyong piso. Ang iba ay nagastos na niya sa pag-upa ng marangyang opisina, pagbili ng sports car, online gambling, at pagbili ng mga regalo kay Ivy. Bangkarot na siya. Tapos ng lahat. Kung hindi siya magbabayad, makukulong siya. Kung iimbestigahan ng pulisya ang kanyang mga ari-arian, baka makita nila ang bakas ng pagbili ng arsenic. Kung ang multo ni Elena ang nagsumbong sa kanya, kulungan o kamatayan. Iyon lang ang mga pagpipilian. Sumuray-suray si Daniel papunta sa kanyang kotse, sumakay, ibinalibag ang pinto, at inihiwalay ang sarili sa labas ng mundo. Sa katahimikan ng kotse, sinuntok niya ang manibela habang humahagulgol. Sinisi niya ang lahat, ang tangang site manager, ang City Hall, si Elena dahil hindi namatay agad, at lalo na ang babaeng yon, si Regina. Dahil sa baliw na investor na yon, kaya ako nasa ganitong gulo. Sinilo niya ako sa isang demonyong kontrata. Mapait na bulong ni Daniel, nakatitig sa windshield na malabo dahil sa ulan. Pagkatapos ay isang madilim na kaisipan ang dumaan sa kanyang isipan. Isang kaisipan na mas masama pa kaysa nung nagpasya siyang lasunin si Elena. Kung mamamatay si Regina, maaring mapawalang bisa ang kontrata. O kahit papaano, ay lilika ito ng sapat na kaguluhan sa kanyang kumpanya upang bigyan siya ng oras na tumakas sa bansa. Si Regina ay isang dalaga. Mukhang wala siyang asawa o anak. Kung mawawala siya, sino ang maniningil ng utang sa kanya? Binuksan ni Daniel ang glove compartment ng kotse. Nakatago doon ang isang tactical folding knife na binili niya pamporma. Kinuha niya ang kutsilyo, pinitik ang matalim at makintab na talim. Akala mo ba kaya mo akong tapakan, Regina? Bulong ni Daniel sa sarili niyang refleksyon sa rear view mirror. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ang determinasyon ng isang nasukol na mamamatay tao. Naalala niya na bukas ng gabi, magsasagawa si Regina ng isang corporate gala upang ipagdiwang ang pagkuha sa kanyang bagong gusali, ang parehong club building kung saan nagsaya si Daniel. Inimbitahan ni Regina ang lahat ng kanyang business partners kasama siya. Ito ang perpektong pagkakataon. Sa gitna ng karamihan, o kapag ang aroganteng babaeng yon ay nagbaba ng kanyang bantay sa backstage. Patatahimikin kita habang buhay, Regina, umual ni Daniel. At pagkatapos ay hahanapin ko kung saan nakatago ang bangkay ni Elena at susunugin ito hanggang maging abo. Pinaandar niya ang kotse. Ang dagundong ng makina ay tunog mabangis, tumutugma sa masamang hangarin na ngayon ay ganap na kumukontrol sa kanyang kaluluwa. Hindi alam ni Daniel na hindi siya nagpaplano ng pagpatay sa isang estrangero, kundi naglalakad ng diretsyo sa bitayan na inihanda ng kanyang sariling asawa. Sa malayo,
Sa isang itim na sedan na nakaparada ng tago, ibinaba ko ang aking largabista. Pumasok na siya sa yugto kung saan ganap na siyang nawala sa katinuan, Chairman. Ulat ni Harrison mula sa upuan sa harap. Mukha siyang napakapanganib. Hayaan mo siya. Malamig kong sagot mula sa likurang upuan. Ang taong nalulunod ay kakapit kahit sa patalim para mabuhay. Higpitan ng seguridad para sa event bukas ng gabi, pero mag-iwan ng maliit na butas. Hayaan siyang makalapit sa akin. Sigurado po kayo? Mapangganib ito. Gusto kong makita ang mga mata niya kapag napagtanto niya kung sino ang sinusubukan niyang patayin, Ginoong Harrison. Gusto kong makita niya si Elena sa loob ni Regina bago ko siya wasakin. Patuloy ko. Nagsimimulang umusad ng dahan-dahan ng aming sasakyan, iniiwan si Daniel na naghahasa ng kanyang kutsilyo sa dilim. Ang grand ballroom ng skyscraper ay naging dagat ng karangyaan. Daan-daang mga bisita, matataas na opisyal, mga nangunggunang negosyante, at mga miyembro ng high society na nakasuot ng mga evening gown at tuxedo ang naghalo-halo, hawak ang mga baso ng champagne na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng isang malaking chandelier. Ang malambot na himig ng isang orkestra ay lumikha ng isang eleganteng kapaligiran. Ngunit ito ay lubos na sumasalungat sa bagyong nagang-alit sa dibdib ni Daniel. Pumasok si Daniel na may nanginginig na mga binti. Ang tuxedo na suot niya ay tila sumasakal sa kanya, at ang malamig na pawis ay patuloy na tumutulo sa kanyang likod. Kahit na ang aircon ay nasa pinakamalakas, ang kanyang mga mata, sa halip na humanga sa mamahaling palamuti ng mga bulaklak, ay mabilis na sinusuri ang silid para sa kanyang target. Ang kanyang kamay, sa kanang bulsa ng kanyang jacket, ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng matalim na kutsilyo. Kailangan matapos ito mayong gabi. Paulit-ulit na binibigas ni Daniel ang mantra na yon upang itaboy ang takot. Patayin si Regina at kapag nagkagulo, tumakas sa emergency exit. Sa kabilang dulo ng silid ay nakatayo ang isang maringal na entablado. At naroon siya, si Regina. Nakasuot siya ng gintong evening gown na humuhulma ng perpekto sa kanyang katawan. Nagniningning na parang diyosa sa gitna ng mga karaniwang tao. Tumatawa siya ng masigla, kasamang ilang dayuhang mamumuhunan. Mukha siyang napakamakapangyarihan at hindi maabot. Kumulo ang dugo ni Daniel. Ang babaeng sumira sa kanya, ang babaeng naging dahilan kung bakit siya minumulto ng asawa niya. Bigla, ang mga ilaw sa silid ay dumilim. Isang spotlight ang tumutok sa entablado. Tumigil ang musika. Naglakad si Regina sa mikropono. Isang kumpiyansang ngiti ang nagpapaganda sa kanyang mapulang labi. Mga Ginoo at Binibini, Magandang gabi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, buo at marangal. Salamat sa pagpunta upang ipagdiwang ang pagkuha sa gusaling ito. Ang gabing ito ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagbubunyag ng katotohanan. tinulak ni Daniel ang kanyang sarili sa gitna ng karamihan. Papalapit sa harap ng entablado. Ngayon ang distansya ay halos 5 metro na lang. Kinakalkula niya ang mga hakbang. 3 takbong hakbang, 1 lundag, saksak sa leeg, mabilis at nakamamatay. Ngunit bago tayo mag-toast, Patuloy ni Regina. Ang kanyang mga mata ay biglang nakatutok ng diretsyo kay Daniel na nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang tingin ay matalim, tumatagos, at nakapagtatakang pamilyar. Nais kong imbitahan ang isa sa aking mga business partner sa entablado. Isang tao na nagturo sa akin ng kahulugan ng pasensya at pagdurusa. Ginoong Daniel Cruz, pumanik ka rito. Tila tumigil ang puso ni Daniel. Ang spotlight ay biglang tumanglaw sa kanyang namumutlang muka. Sumabog ang masigabong palakpakan. Nanigas si Daniel. Hindi niya inaasang tatawagin siya, ngunit nakita ng kanyang kriminal na utak na ito ang perpektong pagkakataon. Hindi niya kailangang makipagsiksikan sa mga gwardya.
Inimbitahan siya upang makalapit. Sa isang pilit at naninigas na ngiti, inakyat ni Daniel ang mga hakbang ng entablado. Ang kanyang kamay ay nasa bulsa pa rin, nakahawak sa kutsilyo. Ikaw ang humiling nito, Regina. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan, tuso niyang naisip. Nang tumayo si Daniel sa tabi mismo ni Regina, naamoy niya ang pabango ng babae, isang aroma ng mga liryo at lavender. Ang amoy na yon? Teka lang, bakit ang amoy na yon ay nagpapaalala sa kanya ng murang sabon na ginagamit noon ni Elena? Ginong Cruz! Bulong ni Regina na sapat lang para marinig nilang dalawa nang wala ang mikropono. Mukhang kinakabahan ka. Takot ka bang makakita ng multo? Nanigas si Daniel. Tigilan mo ang kalokohan, Regina. Ungwal ni Daniel ng mahina. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang hangaring pumatay. Tumawa ng mahina si Regina. Isang malamig at tumutusok na tawa. Humarap siya muli sa mikropono. Kaharap ang daan-daang bisita. Mga ginoo at binibini. Ang lalaking ito sa tabi ko ay may isang tunay na hindi kapanipaniwalang plano sa negosyo. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kanyang moralidad ay napakababa. Pinitik ni Regina ang kanyang mga daliri. I play ang recording. Ang higanteng screen sa likod ng entablado ay umilaw. Hindi nagpapakita ng mga stock chart, kundi isang audio wave. Sa sumunod na sandali, ang lasing na boses ni Daniel mula sa club ay dumagundong sa buong bulwagan sa pamamagitan ng concert speakers. Oo naman, Ivy. Sa tingin mo ba mabubuhay pa yon? Sira ng bato niya. Namamaga ang atay niya. Sinadya kong patayin ang cellphone ko para hindi nila ako masingil sa gastos ng paglilibing. Pagkatapos gawing impyerno ang buhay ko. Naway mabulok siya sa impyerno. Ang bulwagan ay nahulog sa nakamamatay na katahimikan na parang may salot na bumaba rito. Daan-daang pares ng mga mata ang nakatitig kay Daniel na may pandidiri at kilabot. Ang mukha ni Daniel ay nagbago mula sa maputla patungo sa pula dahil sa galit at kahihiyan. Ang kanyang sekreto ay nabunyag sa harap ng mga elite ng Makati. "Si-setup mo ako!" sigaw ni Daniel. Ang kanyang katinuan ay nawasak sa isang iglap. "Mamatay ka!" Binunot ni Daniel ang folding knife mula sa kanyang bulsa. Ang talim ng metal ay kumislap sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga histerika na sigaw ay sumabog mula sa mga babaeng bisita. Sumugod si Daniel. Iwinawasiwas ang kutsilyo patungo sa dibdib ni Regina. Ngunit hindi kumibo si Regina. Hindi siya umatras ni isang hakbang. Bago pa man dumampi ang dulo ng kutsilyo sa kanyang gintong bestida, isang matipunong kamay ang humablot sa pulso ni Daniel mula sa likuran. Lumitaw si Harrison mula sa kung saan. Pinipilipit ang kamay ni Daniel hanggang sa marinig ang isang nakakakilabot na crack. Ang kutsilyo ay kumalansing sa sahig ng entablado. "Ah!" sigaw ni Daniel sa sakit. Ang kanyang mga tuhod ay pinversang lumuhod sa sahig ni Harrison. Tumingin si Regina sa ngayon ay walang laban na si Daniel, nakaluhod sa kanyang paanan. Sinanyasa niya si Harrison na huwag muna itong ilayo. Yimuko si Regina. Ang kanyang muka ay nasa harap na ngayon ng kanyang asawa na puno ng pawis at luha ng sakit. "Sinusubukan mo ba akong patayin ulit, mahal?" Malambing na tanong ni Regina. Si Daniel, humihingal, ay inangat ang kanyang ulo. "Ulit? Anong pinagsasabi mo?" Dahan-dahan, dinala ni Regina ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Tinanggal ang hairpin na pinalamutian ng diamante na humahawak sa kanyang maayos na ayos ng buhok. Bumagsak ang kanyang mahabang itim na buhok. Tinatakpan ang bahagi ng kanyang muka. Pagkatapos, kumuha siya ng isang wet wipe mula sa bulsa ni Harrison. Sa isang mabilis na kilos, pinunasan niya ang makapal na makeup mula sa kanyang kanang pisingi. Inilalantad ang isang maliit na nunal sa ilalim ng kanyang mata. Isang nunal na kilalang-kilala ni Daniel. Tumingin siya sa kanya gamit ang nangingilid na mga mata. Ang parehong mga mata na tumingin sa kanya
nang may pag-ibig sa loob ng 5 taon bago ang pagtataksil. Tingnan mo akong mabuti, Daniel Cruz, sabi niya sa orihinal na boses ni Elena. Bumalik ang kanyang malambot na punto, ngunit na yun ay may halong lason. Hindi ako multo. Ako ang asawang sinubukan mong lasunin. Ang asawang iniwan mo sa pasilyo ng ospital. Manlaki ang mga mata ni Daniel sa kanilang sukdulan na parang luluwa ang mga ito. Bumuka ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang utak ay tumangging tanggapin ang nakakabaliw na realidad na ito. Ang multimilyonaryang investor na si Regina ay ang mahirap na ulilang si Elena. Elena? Bulong niya Daniel. Ang buong katawan niya ay nanginginig ng marahas, hindi dahil sa sakit ng kanyang kamay, kundi dahil sa takot na dumurog sa kanyang kaluluwa. Paano? Paano? Numiti si Elena. Sa pagkakataong ito ay isang tunay na nakakakilabot na ngiti. Inilapit niya ang kanyang mga labi sa tainga ni Daniel. Maligayang pagdating sa impyernong nilikha mo, aking asawa. At tingnan mo kung sino ang dumating upang batiin ka sa exit. Itinuro ni Elena ang pangunahing pinto ng ballroom na ngayon ay bukas na bukas. Isang grupo ng mga nakaunipormeng pulis ang pumapasok nang may matatag na hakbang, hawak ang mga metal na posas. Ngunit hindi ang mga pulis ang nagpaihi kay Daniel sa kanyang pantalon. Sa likod ng mga pulis, itinaas ng isang forensic technician ang salaming garapon na may mga tira ng lason. Paano makakatakas si Daniel sa web ng batas na nakasara na sa kanyang leeg? Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter ay sumabog na parang kidlat sa isang bagyo. Kinukunan ang pinaka-nakakahiyang sandali sa buhay ni Daniel Cruz. Ang lalaking ilang minuto lang ang nakalipas ay nasa tuktok ng mundo ay nakahiga na ngayon sa sahig ng entablado. Nakaposas ang mga kamay sa likod. Ang kanyang muka ay pasa-pasa. Hindi dahil sa pisikal na suntok, kundi dahil sa gulat ng isang realidad na masyadong masakit tanggapin. 2 nakaunipormeng pulis ang marahas na humawak sa kanyang mga balikat upang itayo siya. Nagpumiglas si Daniel. Ang kanyang namumula at lumuluhang mga mata ay mabilis na naghanap ng matatakasan sa silid. Ngunit sarado na ang lahat ng daan. Nang magtama ang tingin namin, tumigil ang kanyang pagpupumiglas. Hindi na siya tumingin sa akin ng may galit, kundi ng may pagsusumamo. Ang parehong tuso na tingin na laging nagpapalambot sa puso ko tuwing nagkakamali siya. Elena, mahal. Ang boses niya ay basag na may kasamang luhang buhaya. Parang awa mo na, nagkamali ako. Sobrang hirap lang kasi natin. Nawala ako sa sarili. Ginawa ko ang lahat ng ito para magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Mahal mo ako, di ba? Alalahanin mo ang sumpaan natin sa kasal, mahal. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Tiningnan ko siya mula sa taas ng aking takong. Walang emosyon. Wala nang kaba sa puso ko na laging lumilitaw kapag naririnig ko ang boses niya. Ang puso ko ay hungkag, malamig, ngunit payapa. Tulad ng isang nagyelong lawa na hindi na natitinag ng pinakamaliit na bato. Lumapit ako ng dahan-dahan. Sinubukan akong pigilan ni Harrison, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang senyasan na ayos lang. Tumayo ako sa harap mismo ng mukha ng lalaking naging mundo ko noon. Sampaan sa kasal. Inulit ko ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga bisita na naninigas pa rin sa kanilang mga upuan. Nilason mo ang mga sumpang yon kutsara-kutsara gabi-gabi sa loob ng 6 na buwan. Pampakalma lang yon, Elena. Sumpa man. Palusot niya sa panic. Hindi nagsisinungaling ang resulta ng lab at hindi rin ang boses mo sa recording. Matalim kong putol. Yumuko ako at tumingin ng diretso sa kanyang nanginginig na mga mata. Alamin mong hindi kita kinasusuklaman dahil sa pagiging mahirap mo. Kinasusuklaman kita dahil ipinaramdam mo sa akin na wala akong halaga.
Pinaniwala mo ako na nararapat akong ngamatay. Mahal, parang awa mo na. Nagsimulang umiyak si Daniel ng hysterical habang nagsisimula na siyang ilayo ng mga pulis. Huwag mong gawin ito. Asawa mo ako, Elena. Hindi ako kumibo. Hindi ako lumingon hanggang sa siya ay mailabas ng entablado. Pinadaan nila siya sa gitna ng mga nambubuo na mga bisita at sa wakas ay nawala siya sa likod ng double doors na binabantayan ng seguridad. Katahimikan. Ang maringal na ballroom ay tumahimik sandali. Pagkatapos, isa-isa, nagsimulang marinig ang palakpakan. Sa una ay nag-aalangan. Pagkatapos ay palakas ng palakas tulad ng kulog. Ang mga business partners, mga dayuhan at ang aking sariling mga empleyado ay pumapalakpak hindi para sa dramatikong palabas, kundi bilang tanda ng paggalang sa aking tagumpay. Lumapit si Harrison at inabutan ako ng isang baso ng tubig. Inaresto na rin ng mga pulis si Ivy sa lumang opisina ni Daniel. Sinubukan niyang burahin ang data sa computer, ngunit mas mabilis ang aming IT team. Haharap siya sa mga kasong conspiracy to commit murder at embezzlement. Kinuha ko ang baso at uminom ng kaunti upang basain ang aking tuyong lalamunan. Mabuti, siguraduhin mong pareho silang mapupunta sa pinaka hindi komportableng selda. Nagawa na po, Chairman. Ang pinakamahusay na legal team ang hahawak. Sisiguraduhin naming mabubulok sila sa bilangguan habang buhay na walang posibilidad ng parol. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang tagumpay ay matamis. Ngunit nag-iwan ito ng mapait na lasa sa aking dila. Ang pait ng pagkawala ng aking kawalang malay. Ang inosenteng Elena, na naniwala na ang pag-ibig ay kayang lupigin ang lahat, ay kinaladkad na kasama ni Daniel. Kinabukasan, maaliwalas ang langit ng Pilipinas na parang ipinagdiriwang ang aking kalayaan. Nakatayo ako sa isang marangyang sementeryo na may maayos na damuhan. Sa harap ko, dalawang itim na marmol na lapida ang magkatabi. Nakaukit sa kanila sa gintong mga letra ang mga pangalan ng aking tunay na mga magulang. Ang mga magulang na hindi ko nakilala, ngunit nagpamana sa akin ng hindi kapanipaniwalang lakas sa aking dugo. Naglagay ako ng isang palumpon ng mga puting liryo sa kanilang mga lapida. Ang hangin sa umaga ay nagpagalaw sa dulo ng aking itim na scarf. Itay, inay, bulong ko ng mahina. Sa wakas ay nakarating na si Elena. Patawad. Kinailangan kong maglakbay sa napakahaba at masakit na daan upang mahanap ang daan pabalik sa inyo. Hinawakan ko ang aking dibdib. Ang mga epekto ng sakit ng lason ay medical na nawala, ngunit ang sugat sa aking puso ay mananatili magpakailanman. Hindi na ako muling makakapagmahal ng isang tao nang may parehong kawalang malay tulad ng dati. Ang pagtitiwala ay naging isang luho na marahil, kahit sa lahat ng manang ito ay hindi ko na muling mabibili. Si Harrison, sa kabila ng walang ulan, ay nakatayo ng ilang hakbang ang layo. Tapat na hawak ang isang itim na payong, handang protektahan ako mula sa nakakapasong araw. Chairman, tawag niya ng mahina. Ang shareholder meeting ay sa loob ng isang oras. Hinihintay nila ang mga alituntunin ng bagong pinuno ng Estrella Corporation. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang amoy ng basang lupa at sariwang damo. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali at nagpaalam kay Elena Santos, ang asawa mula sa paupahang apartment. Nang imulat ko ang mga ito, ang aking tingin ay nagbago, desidido, malakas, at hindi matitinag. Tayo na, Ginong Harrison, sagot ko. Tumalikod at naglakad palayo, iniiwan ang nakaraan na nakalibing kasama ng mga tahimik na lapida. Sa opisina, wag mo na akong tawaging Elena Santos. Tawagin mo akong Chairman Regina. Si Elena ay mapayapa nang nagpapahinga. Naglakad ako patungo sa naghihintay na limousine. Isang bagong mundo ang naghihintay sa akin. At sa pagkakataong ito, ako na ang may kontrol. Wala nang makakasakit sa akin muli.